Hello guys! Hello mga ka-Shopee sellers. I'm CJ Altonaga, your accountant for today. I will be discussing ngayon yung 1701Q, third quarter, yung sa atin naman na graduated rate pero itemized deduction ang pinili. So, yung mga nakaraan is 8% ang dinediscuss ko. Ngayon naman is graduated itemized. For sellers to, registered before July 1. So, disclaimer, accountant is not all no basis. Sometimes we tend to forget and miss something. If so, please let me know in the comments. This video was created November 2024 and the regulations after this date may affect the computation. So, this is your guide only, not your actual filing. Iba-iba po tayo ng TIN, iba-iba po tayo ng sales. So, guide only lang to. So, for those, ito naman ay for those who opt to choose yung ating or yung opt na ating graduated income tax rate pero itemized deduction, non-VAT. Okay? For sole proprietors and mixed income earners to, so pagsasabayin ko na, pwede naman siya. So, for sellers to, registered before July 1. So, ayan. Ito yung ating 1701Q. Pag meron kang matic, minsan, pag meron kang percentage tax dyan, ibig sabihin, graduated ka. Pero kapag wala kang percentage tax, ibig sabihin, 8% ka. So, dito, pwede kang pumili ng 8% or graduated. Pero, kunyari, graduated yung pinili. So, ito ang ating filing due date. So, kapag may 1701Q ka dito, required ka magpasa ng ating 1701Q. So, first quarter, ang due date is May 15. Tapos na tayo dyan. Second quarter, tapos na din, noong August 15. And ngayon, third quarter is ngayong November 15. So, medyo na-relate yung tutorial ko kasi medyo busy. So, pagpasensyahan nyo na po. Pero baka this coming days, baka magsunod-sunod na yung tutorial. So, ano yung kailangan natin? Yung BIR forms. Double check nyo yung latest version natin sa BIR website. Alam nyo naman yan. Yung 2551Q from ating third quarter kasi dito natin kukunin ang ating sales. Sino ang kukunin natin dito? Si sales. Kasi alam na natin dapat magkapares ang 2551Q at ang ating 1701Q. So, sales ang kukunin natin dito. So, 1701Q, ang kukunin natin dyan is yung previous income natin, tsaka yung previous payment. So, BIR form 2307, if you have withholding tax every completed sale, meron kang dapat neto. Then, BIR alpha lease, data entry and validation if you have 2307. So, ayan. So, paano ba yung formula natin dyan? Ito yung formula niya is, dito tayo sa Schedule 1 na graduated income tax rate. So, ang formula niya is sales less cost of sales equals the gross income less ng allowable itemized deduction. Ito yung kukunin natin. So, hindi muna to, hindi ito yung discussion natin, hindi optional standard. So, equals the net income or loss. Add natin yung taxable income from previous quarter. Add natin kapag meron non-operating income, like iba't ibang income. So, total natin to taxable income, then magkakaroon ng tax due. So, si tax due is matik naman yan na magko-compute sa ating BIR forms. Then, ayan, nilalagay din natin tong mga credible tax withheld, for the previous kung meron, tapos mga tax payment, hanggang sa magkaroon ka ng tax payable or overpayment for the quarter. So, paano nga ba yung graduated tax rate? Ito ang ating applicable from year 2023 onwards na siya. So, 250 below, wala tayong babayaran. Alam niyo na naman to kasi old sellers naman kayo. Pero, matik naman to na mag-compute sa ating BIR forms. Ayan. 15% in excess of 250. So on and so forth para hindi na tayo tumagal. So, ano yung formula natin? Again, what is the sales? Ang sales natin na kukunin is net of sales returns, allowances, and discounts from ating July 1 to September 30. Dahil tayo ay old sellers or nakaregister na tayo sa ating before the July 1. So, ibig sabihin, dapat sales natin is buong third quarter na. So, ang sales declared sa 2551Q third quarter ay dapat same ng sales natin sa
1701Q third quarter. So, kapag nagawa nyo na itong 2551Q, meron na rin kayong sales for the 1701Q. So, sample natin, ito ang ating sales natin. Ito yung ating third quarter 2551Q. So, yan. So, second is the cost of sales. So, ano nga ba yung cost of sales? Si cost of sales naman is based on the cost that are directly, kumbaga puhunan na directly. So, kung ano lang yung may compute mo na directly na may kinalaman sa sales mo o sa revenue mo, or para ma-produce mo yung binibenta mo, yun siya. Kung ano yung mga cost doon. So, ano siya, based only on the costs that are directly utilized in producing that revenue, such as company's inventory or labor costs, and that can be attributed to specific sales. In short, puhunan natin siya sa mismong produkto. So, kung t-shirt, sample tayo, kung t-shirt printing ka, anong cost ng ano mo? So, meron pwedeng tayong t-shirt at labor. Kasi para service din siya. So, kung ma-identify nyo yung labor nyo, go lang. Tapos, kung manufacturing tayo ng dress, cost ng tela, at yung labor. Tapos, kung reselling ng sapatos, yung cost ng sapatos. Ganun lang. Basta directly attributable. So, kasama ba ang transportation at electricity sa cost of sales? So, hindi talaga siya kasama kasi hindi naman siya makakomputan kung magkano yung electricity cost sa bawat product na binibenta mo, and yan. Hindi po, makukumputan mo ba kung magkano ang electricity cost sa bawat isang product na binibenta? If no ang sagot, hindi siya kasama sa cost of sales. Kasama siya sa allowable itemized deduction. So, pwede naman pa rin naman siya, mga example ng ating expenses natin ay itong allowable, diba, si cost of sales is directly dapat may kinalaman dito sa pagpo-produce nito. Pero si allowable itemized deduction, pwede siyang mga advertising, hindi naman lagi nag-advertise ka, so hindi siya attributable directly na kapag may sales ka, may ads ka na agad, ganun. Tapos, bad debts, kung merong kang hindi na makokolekta, ganyan. Charitable contributions, hindi naman yun, hindi siya directly attributable. So, yan yung mga example, ito yung mga example ng expenses na pwede sa ating allowable itemized deduction. Ito may limit lang to kung magkano ang pwedeng i-deduct, isama sa expenses or deductible sa ating taxable income. So, commissions, commission light and water, janitorial, kung ano kayo ganyan. Tapos, management of consultancy fee, miscellaneous, office supplies, rental expenses, repairs and maintenance, other salaries, taxes and licenses, and transportation and travel. Kapag pati yung mga expenses should be in a cash voucher kahit walang resibo. If big amount, should be receipted. Yan. So, itong number 42, saan natin siya kukunin? Ito kasi sa 2551Q, ito naman sa ating 1701Q second quarter. Second quarter to ha. Ito ay third quarter. Okay? So, ayan. Non-operating, kung meron kayong ibang, meron kayong nai-receive na ibang income like commission or excess ng shipping fee, pwede nyo siyang ilagay dyan. So, ano pa? Yan. So, ito na yung sa ating second, sa schedule 3. Yan. Itong tax payments for previous quarter, siya ay total ng number 56 and number 63 sa ating 1701Q second quarter. So, ito naman, for this quarter, note 307, kapag may sworn statement or BMB or exempt from tax ka. Pero kapag only 12307, kunyari si Shopee ka lang, pwede nang, you can refer to the 2307 alone, na isa lang. But still, needed to submit pa rin yung South. If multiple 2307 for the quarter, refer to the total tax withheld in South. So, ayan. So, sample na tayo. Sample na tayo para mabilis tayo. So, ayan. Ito yung third quarter ko. Third quarter yan ng 2551Q. Sales natin is 458,000.
Ayan siya, from hour to 551Q. Tapos, cost of sales natin, sample lang naman yan. Sample recorded lang siya. Kunyari yan yung ating na-record. So, magkano siya? Ayan. 252 kunyari. Tapos, may Shopee charges. Sample lang din. Tapos, utilities, internet. Pwede yung mga yan. Isama sa expenses natin. Tapos, si percentage tax. Ito, for 3 months to kasi quarterly eh. Si percentage tax, dapat parehas yan or makikita nyo naman yan dito. Okay? Tapos, packaging, transportation, miscellaneous, yan. Pwede yang i-deduct. Okay? So, ayan, nakapag-compute na tayo ng net income natin for the quarters. Ayan, mga sample lang yan. Pwede kayo maglagay ng mga expenses kung talagang directly related sa ating business. So, ayan. Ito yung sample natin. Again, sample natin ng 1701Q, second quarter. So, kunyari, nakapag-file tayo ng second quarter. Ang net income natin for the second quarter, total na siya. So, ito na siya. Dapat, total, number 55, total taxable ng ating previous quarter. Ayan. Tapos, ang ating tax payment is ito. Wala tayong payment dung first quarter, kaya wala siya dito, 0. Kasi yung first quarter natin, ang net income natin is 169. Therefore, hindi pa siya pasok sa 250K. So, 0 yung naging lagay. Pero dahil magpas na tayo ngayong quarter, magkakaroon na tayo ng babayaran na 9,040. Ay, nung second quarter. Okay? So, ayan. So, nakuha na natin yung mga ating net income nung second quarter. Again, second quarter, tax payment natin nung second quarter. Ayan. Ito naman, sample natin ng 2307 kay Shopee. Okay? Sample lang naman is 379 yung total kunyari. Then, 5,990 ang ating total tax withheld. So, ayan, meron na tayong parang computation ng ating papunta sa ating 1701Q. Sorry. Medyo masakit ang ulo ko ngayon. So, ayan. Ito yung latest version natin. Alam niyo na naman kung paano mag-download and install nito kaya hindi ko na i-discuss. So, again, pupunta tayo dito sa ating offline EBRR forms package, version 7.9.4.2. Then, ang BIR form natin is 1701QV 2018. Tapos, pag okay na yan, fill up lang natin. So, again, ito ay for sole proprietor. Ang pipiliin mo lang is, ito for sole proprietor, 2024, third quarter, amended ba? No. Then, single proprietor and graduated income tax rate. So, ayan, lalagay mo lang dyan yung date of birth mo and citizenship. Then, ito, magmamatic yan, pero ito, hindi. So, lalagay mo dapat ito. Pipiliin mo to. Kasi, pag hindi mo pinilihan, hindi lalabas yung, hindi magiging editable yung second page. So, ayan. Ito ay pang sole proprietor. Paano naman kapag mixed income earner? Same lang, 2024, third quarter. Ayan. Tapos, single proprietor, pero mixed income earner. Ayan, mixed income na graduated income tax rate. Tapos, same lang din na graduated tax per table. Then, method of deduction is itemized deduction. So, ayan, no? Ito na yung ating second page. So, ayan na, third quarter na tayo. So, sales natin, ito siya, from hour to 551Q. Ayan. Ayan, for 2551Q natin. Then, less natin yung cost of sales. Tapos, ito, total na lang. Total ng ating allowable itemized. Ayan. Tapos, ito yung nasa second quarter natin na 1701Q na ating total net taxable income doon, 310. Ayan. So, in short, sa 3 quarters, naka net income na tayo. Total taxable income natin is 412,000 na siya. 740 for the whole 3 quarters.
So, dapat may tax due tayo na 25,048 pesos. Kaso, nagbayad tayo ng 9,000 nung second quarter at nung mayroon tayong advance payment na winitheld ni Shopee na 599. So, ayan. Wait lang. Ayan. So, dito na tayo sa ating Schedule 3 kasi may payments nga tayo. So, payment natin nung second quarter sa ating 1701Q is 9,042. So, number 56 siya. Tax payments for the previous quarters. Tapos, wala naman tayong 2307 ng ating quarterly. Then, creditable tax natin per BAR form, 2307 is etong 5,990. So, in total, since meron nga tayong dapat na babayaran na, yan. So, meron tayong in total na 15,000 na ibayad nung second quarter and yung 307 natin. So, ang total na dapat na tax due natin is 25,048 pesos. Pero, nag-advance payment na tayo ng second quarter at na itong 2307, meron tayong advance payment na 15,000. So, 10,000 na lang yung babayaran natin for our third quarter. So, ito yung babayaran mo. So, ganyan. Yan lang siya. Tapos, kung tapos mo na ang gawin, i-validate mo na lang to check if the form is ready to be submitted and no missing details from the form. Tapos, edit mo to edit the file after the validation, to save the file kung tsaka mo na isasubmit. Tapos, gusto mo lang isave para hindi ka na umulit ng mga details. Then, print kung gusto mong i-print siya. Tapos, submit final copy kung i-online, submit mo na yung form. Pero, double check the details before clicking final copy. Once submitted kasi, you cannot edit the file. So, alam nyo na naman yan kasi dati na kayong nagpasa. So, ayan, makaka-receive kayo ng tax confirmation. Pare-pares lang naman yan. Then, kung mag-payment kayo through bank, bring the following: 1701Q na third quarter to 307. South na Excel printed file, ipiprint nyo siya. Tapos, tax receipt confirmation. So, yun, no? Para kasi meron pa tayong alpha list, data entry. Kung meron kayong 2307, pero kung wala na to, kung wala kayong 2307, no need na mag-data entry. Okay? So, ito yung how to download and install ng ating alpha list data entry. So, scan nyo na lang or punta kayo dun sa aking playlist. So, bibilisan ko na lang. So, during or after EBR submission, create ka ng south file, tapos secure natin yung encrypted file natin. So, paano siya? Meron ako ditong tutorial ulit. Scan nyo na lang, tapos punta kayo doon. So, during kapag before nyo pa ipasa yung submission, yung sa click submit, so gagawin nyo muna to para sure kayo na parehas yung 2307 nyo sa magagawang south file. So, after securing natin yung encrypted na .file, so send the encrypted .file sa email. So, paano siya i-send? So, ayan, ito yung kanino mo i-send dito kay e-submission. Tapos, ito yung subject. Tapos, ito, details ni taxpayer. Tapos, ito yung latest na ginawa mo or yung validated na file, na encrypted file na siya, .file. So, i-attach mo siya. Huwag mo kakalimutan i-attach kasi yan yung i-validate ni BIR. So, ayan. So, pagkatapos mong isend yun, makaka-receive ka kaagad-agad na na-receive na nila yung file nila. Pero hindi pa yun yung valid kasi makaka-receive ka pa dapat ng submission validation report. Ayan. So, kapag meron ka na yan, ibig sabihin valid na yung file mo kasi meron dyan number of valid file at number of invalid file. So, ayan. Due natin submission 15 days after ng 1701Q due date or November 30. So, ayan, steps natin ng filing. So, fill in the 1701Q with 2018 EBR offline. Then, after nung information ma-fill in, click mo yung validate. Pero, before submitting ng
final copy, make sure na yung EBIR forms natin at yung SOUT ay same. Ito, sample lang to ah. So, kunyari, 1990 itong ano mo sa SOUT, dapat pareha siya sa ating EBIR forms. Okay? Dapat parehas itong SOUT at ating EBIR forms. So, kung 5990, sample lang to ah. Kung 5990 yung kanina, dapat 599 din yun nandito. Okay? So, after all information, na-double check nyo na, pwede nyo na i-click final copy. Tapos, yung email nyo na agad, kahit i-email nyo na yung .file sa esubmission@bir.gov.ph. Tapos, pay nyo na lang yung tax if meron. Tapos, dalhin nyo to 307. Okay? So, reminder, file and pay, 1701Q, third quarter on time, which is on or before November 15. Submit natin yung SOUT 15 days after. Tapos, yon. Tapos, ayan, may mga question pa dito. So, from ating Laylin, hi, hindi po ako naka 8%. Ano po dapat piliin ko? 1701Q, graduated, or OSD or itemized. Wala po kasi akong receipts and ng expenses at supplies. So, OSD po ang So, ang answer natin dyan is OSD ang preferable if walang receipt from supplier if hindi nakapag 8%. So, another kay Ma'am Laylin pa din. Okay lang po ba? Walang 2307? Wala na po ba? Pwede na po bang mag-file ng 1701 kahit walang 2307 at SOUT? Kung walang 2307, pwede naman makapag-file tulad ng pag-file natin noong second quarter na wala tayong 2307. So, from Sir Marcos Wheels. So, hello po. Ask ko lang when po need mag-submit, mag-register or ng AFS. So, kung yung mga 2307 ay hindi natin mapapasa sa bank or sa RDO, pwede nating mag-online submit sa EAFS. So, ano naman tong EAFS na yan? Maka naguguluhan na naman kayo. So, magagawa na din ako ng video para dito sa EAFS. So, medyo matatagalan lang kasi maraming ganap. So, ayun. Thank you again. Kung nakatulong po ako sa inyo, please like, share, and subscribe. And please watch ads kung meron man. Salamat po. Thank you and God bless. Our YouTube channel is Alt+F Travel.